Nag-agree ka na ba sa lumolobo mong electric bill? Pati na doon sa mga binabayaran mo sa electric company, lubhang lumalaki na ito. Kasi kung yan ang problema mo, gaya ko, naging problema ko rin yan. Ito lang yung naisip kong paraan. Isa yung halimbawa ng small setup ng solar power system. Pero napakalaking bagay yan upang maibsan yung mga binabayaran natin sa mga electric company. Dahil dito sa ating setup na to, nakakatipid tayo ng halos 400 to 500 pesos every month. So nga pala guys, kami naka 12 volt system na lang. Yan, pero kaya niyang ilawan yung aming kabahayan. Kaya ito. Ito. Dalawa. Ito. At saka ito. Guys, yun ang aming 12 volt system. So nagpapagana dito sa aming kabahayan. Sa ilaw lang yun hindi kasama yung mga outlet. Kasi small setup lang naman to. So guys, kung familiar kayo sa isang setup ng solar power system, ano napapansin nyo? Wala tayong inverter. Kasi dependent na tayo sa 12 volt system. Yun ang ating ginagamit. Ilaw lang naman. So walang mabigat na appliances. Ito ang dahilan. Siyempre, ano ba? Yung pinakamamahal nating power inverter. Si Peito. Iniwanan na tayo ni Peito. Sa dahilang hindi alam, bigla na lang siyang tumirik. Goodbye, Peito. At yun nga, dahil hindi na natin alam yung gagawin natin kay Peito. Hindi naman tayo technician. Babay na lang. So, nagpa-plan na tayo ngayon sa next update natin, sa next upgrade. Baka mag-try tayo ng ibang brand at saka upgrade tayo ng battery. Para pati yung mga outlet natin masupplyan at makagamit tayo ng AC system. 220 volts. Okay, patuloy tayo kung talagang gusto mong sumubok ng isang solar power setup gaya nito o mas malaki pa. Ipapakita ko sa inyo yung diagram kung paano natin kinabit. Yung pagkakasunod-sunod mula sa taas papunta dito sa baba. Unang component, kailangan natin syempre ang sikat ng araw. Hindi dapat yan mawala kasi kung wala sikat ng araw, walang solar setup. Kailangan natin ng solar panel kung saan ito yung mag-harvest ng energy mula sa araw. Then, ang solar cable. Papunta naman yan pababa sa ating solar charge controller. Okay, ipapakita ko yung ating solar charge controller. Yan yung ating ginamit. Okay, kita natin siya guys. Bukod dyan, siyempre, kailangan natin ng power storage. Ang ating ginamit ay 50 ampere hour ng Pony Energy. Siyempre, live PO4 yung battery natin. Mag-research kayo kasi maraming uri ng battery pero the best gamitin daw ay itong live PO4 battery like yung ginagamit natin, which is napaka-trusted naman at maaasahan. Then, kailangan din natin kung mag-220 volts ka, mag-220 volts ka, o yung AC system, kailangan mong gumamit ng inverter, ng power inverter. Yung ating power inverter, sa kasamang palad, nagpaalam na si Dakilang Peito. Pero salamat rin sa serbisyo Peito kasi nagamit ko din siya ng mga 6 na buwan. Yun nga lang, hindi niya kinaya yung pressure. Siguro, masama din niya siguro sa power inverter, yung pinapatay. Kasi hindi ko siya ginagamit as 24/7 kasi malimit, naka 12 volt system na nga lang kami. Yung ibang ilaw na lang doon sa labas, yun na nga aming ginagamitan ko ng 220 volts. Yun na nakakonect dito kay Peito. So ngayon, wala tayong magagamit kasi nagpaalam na nga si Peito. Okay, after doon kay Peito, syempre kailangan natin ng mga safety devices. Safety devices, ano ba yung mga safety devices natin? For example, dito tayo,
gumamit tayo nito ng mga breaker system. Gumamit tayo ng AC breaker. Yung dating meron pa si Pito. Ngayon, wala na yan. At gumamit din tayo ng DC breaker. Yan naman konektado dito sa ating 12-volt system from our solar charge controller. Yung solar charge controller natin, yung 12-volt system niya, hindi natin yan kinuha direct from our battery kasi sa aking experience talagang mas nai-manage talaga itong si solar charge controller kung sa kanya mo mismo ikakabit yung 12-volt system. Yan yung kanyang connections. Papunta ito doon sa ating mga ilaw dyan sa taas. At syempre, nagagamit din natin tong isang outlet na to. Meron tayong 12 volts na electric fan. Pag talagang trick na trick yung araw, yan yung ating ginagamit. And then, ito, dati nung meron pa tayong AC system, 220 volt, nakakabit yan sa linya ng kuryente, pero ngayon hindi natin masyadong nagagamit. Meron tayong automatic at meron din tayong manual. Medyo mas hassle kasi yung gamitin isang to kumpara dito sa isang ito. Ito yung goods lang to. At yun nga guys, para sa kompletong detalye ng ating solar power setup, may nauna na tayong mga uploads tungkol dito. Ilalagay ko sa description sa baba yung link. Tinalakay natin dito yung performance, descriptions, maging yung presyo, yung kabuuan presyo na naggastos natin para sa ating small setup. Nandun na lahat yung detalye. Panoorin nyo na lang guys, nandito ilalagay ko yung link. Pala guys, konting tulong lang, pa-subscribe sa ating munting YouTube channel. Once again, this is The 29er. Maraming salamat. Hanggang sa muling update. Thank you very much. Nagtatanong kung anong kayang paganahin ng ating setup. Kaya ba nito paganahin ng aircon, ang washing machine, ang TV? Ang sagutan, isang malaking no. Siyempre, small setup lang, ilaw lang muna tayo. Bago tayo mangarap, mag-upgrade muna tayo ng ating setup.